nagpapakalat ng fake news, mga bossing, naalala nyo kung sino? Si Argota. Oo. Yung nagpapakalat ng fake news, mga kababayan, na si Mosniak, o eto, may sinasabi po si Mosniak, mga bossing, no? Naku, punta pa to sa NBI eh. Punta sa NBI, ano? Hindi nagtago, hindi mo nagtago. Basta rekta siya, pumunta doon para sagutin yung NBI. Eh, lumabas, nakangiti. Oo, nakangiti yung tipo bang kumpiyansa na okay na, nakausap ko na yung NBI. Wala na ako magiging kaso doon sa pinakalat kong kalagayan daw ng Pangulong Bongbong Marcos. Naku po, mga bossing, after ilang araw ng pagdalo niya sa NBI, siguro, sabi ng NBI, naku, umamin. Yari to. May pag-amin na. Umamin naman. Humingi ng paumanin. Kaso hindi ho pwede kasing pabayaan ng gano'n na lang yun. Pag hinayaan, ay gano'n lang pala ang gagawin. Punta lang pala tayo sa NBI at pagkatapos humingi ng sorry, okay na pala yun. Paano naman po yung taong siniraan? Paano naman po yung mga taong ginagago nitong mga ito? Naapektuhan yung negosyo, naapektuhan yung pagkatao, naapektuhan lahat, pati pamilya. Nagsorry lang sa NBI, okay na yun. Hindi pinaligtas. Kaso pa din ho, mga bossing. At ang cyber libel, mga kababayan, may kulong po yan. Hindi po kagaya ng Estados Unidos, ang Pilipinas na, kumbaga sa Estados Unidos, magbayad ka lang ng danyos mo, okay na. Bayaran mo lang yung hinihingin danyos nung pininsala mo, okay na. Hindi. Sa Pilipinas, may kulong ho, mga bossing. Ngayon, eto daw ang stance, mga kababayan, o ang tayo ni Boss Jack patungkol sa China at Estados Unidos. Sabi ng Pilipinas Today, Jack Argota sa pro-China stance, nagbibigay sila ng tulay at trabaho. Yun daw ang binibigay. Pero sinasalaula tayo ng China. No? Yung mga karapatan natin, binabalahura nila. Yung mga napanalunan natin sa UNCLOS, hindi nila nirerespeto, mga kababayan. May mga, totoo, may mga tulay, may mga trabaho na ibibigay, pero binabarubal naman tayo. No? Versus daw ho, mga bossing, sa Estados Unidos. Kung papipiliin daw po si Boss Jack, ang pipiliin niya daw po ay maging pro-China. Bakit? Ito sabi niya. Kung papipiliin ako sa dalawa, kung pro-America o pro-China, no? Sa pro-China na ako. Kasi nagbibigay sila ng tulay at trabaho sa Pilipinas. Yung Amerika, binibigay sa atin bomba. Hindi ho yata naiintindihan ni Argota kung bakit yun yung mga binibigay sa atin. No? Pagpapatibay ng ating depensa sa pambabalahura po ng China, mga kababayan. Hindi din yata alam ni Argota na merong ibang mga tulong ang Estados Unidos din sa ating bayan, mga bossing. Di po ba? Pero ang pinupunta niya lang doon yung bomba o yung mga missile na natatanggap ng ating bansa galing po sa Estados Unidos. Mga boss, kawawang-kawawa na po ang ating bayan sa China. No? Tayo po ang hindi inirerespeto, tayo yung inaagawan ng teritoryo, mga bossing, pero tayo pa yung winawater cannon ng China. Tayo pa yung binabalahan ng kung ano-ano ho, mga bossing. Water cannon, ang ibig ko sabihin. Yung mga mangingisda natin pupunta doon sa mga lugar na dapat ay pinangingisdaan nila, pero binabalahura ng China. Kaya naman ng Estados Unidos, to the rescue po, para pagtibayin yung depensa natin. Alam nyo kung bakit nila binibira ang Estados Unidos? Kasi alam ng China no? Na hindi nila kakayanin ng Estados Unidos, mga bossing. Ng putek na yan. Yung taripa nga lang ang ipinataw O tapos na. Nayanig na. Nayanig na ho ang China, mga kababayan. Di ba?
no, nagalit yung mga negosyante doon kay Xi Jinping. Oh, nagsara yung mga malalaking establishmento, negosyo doon sa China. Wala na, yanig na ang China, mga kababayan. Kasi alam nila, hindi kakayanin ng China ang Estados Unidos, mga bossing. Eto, o sige, binubuli ba kayo, Pilipinas, ng China? O, lagyan namin kayo dyan ng mga missile. Nakalimutan ko lang kung ano pangalan ng missile. Nandiyan si Shiro Kansaki, ipapaalala yan. Nandiyan si John J. Jason, ipapaalala yan. Di ba? Ano sabi? Aabot hanggang China itong missile na ito. Para naman matigil po yung pambabalahura sa atin. Isama mo pa. O, yung India. Totoo. Yung BrahMos missile, mga kababayan. Kasi hindi uubra yung sinasabi ng mga DDS na ibigay na lang natin yung mga isla na yan. Hayaan na lang natin yung mga isla na yan. Hindi ho. No. Dahil daw po yung mga DDS, takot daw po sa China, kaya hayaan na lang yung mga isla ng Pilipinas. Paano naman po yung pag-aalay ng buhay ng ating mga bayani, ng ating mga ninuno, nung mga unang panahon? Kaya po tayo namumuhay ng ganito, malaya at maayos, dahil po doon sa ating mga bayani. Yung mga DDS, meron dyan, mga senador, hilig pang banggitin. Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio, nung mga araw na yun, mga panahon na yun, mga kababayan, itak lang ang gamit. Pero bumabanat. Ang kalaban, mga rifle, mahahaba. Kailangan niyan lapitan para gapiin po, no? O para, ano ba sa Tagalog yung gapiin? Hindi paggagapi. Hindi. Patayin. Di ba? Yung kalaban na umaagaw ng teritoryo natin, kailangan lapitan. Di ba, mga bossing? Tapos ito sila, mga DDS. Naku, ang lalakas ng mga kasandatahan ng China. Hindi tayo uubra dyan. Kayo na lang. Kami, handa naming ipagtanggol, handa naming hindi patatalo. Ayan, hindi pagagapi, hindi patatalo. Kami, handa kaming sumuporta sa gobyerno natin. Handa kaming sumuporta kay Commodore J. Tariela. Speaking of Commodore J. Tariela, kasunod natin dito yon. Nasa likod kami ng pamahalaan na ipagtanggol ang ating bayan. Yan, pinagtatanggol mo. Sige, meron yan tulay, meron yan trabaho, binabalasubas ka naman, binubuli ka naman. Ano sa tingin ninyo, mga kababayan, ang magiging ending ng Pilipinas kung sakali, no, na pro-China? Sabihin na natin si Sara Duterte ang maging presidente sa 2028. Malamang po, mga bossing, malamang, alam nyo kung ano? Malamang yung mga isla na yan. Sige, okay na yan. Sige, okay na yan. Tapos sasabihin sa mga Pilipino, at least hindi nila tayo ginyera. At least hindi nila tayo dinigma. Kasi wala tayong laban. Ganyan lang ho. Pero eto, tignan nyo. Tagal na nila sinasabi, digmaan. Didigmain tayo ng China. Pero nasaan na po ba? Wala pa din. Di ba? Kasi maganda yung estratehiya ng ating bansa ngayon patungkol dyan sa China. Hindi nga lang at ayaw lang ng ating bayan na tayo yung mag-udyok, no, na ang pag-uumpisa ng digmaan. Kasi ang ginagawa nilang pagwa-water cannon, binubuyo nila tayo no? Kagaya ng style ng dating Pangulong Duterte, pagbubuyo, mga bossing, no?